Makabansa, Grade 1. Quarter 1, Week 4, Day 1 to 4. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay pagbabago sa pisikal na katangian at kakayahan ng batang Pilipino, pangangailangan at interes. Matatag curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang makabansa ang pagbabago sa pisikal na katangian at kakayahan ng batang Pilipino, pangangailangan at interes. Day 1. Pagbabago sa pisikal na katangian at kakayahan ng batang Pilipino mula pagkasanggol hanggang sa kasalukuyang edad. Mga layunin. Una, natutukoy ang mga pagbabago sa pisikal na katangian at kakayahan ng batang Pilipino mula pagkasanggol hanggang sa kasalukuyang edad. Pangalawa, na pagsusunod-sunod at naisusulat ang bilang ayon sa pisikal na katangian at kakayahan upang mabuo ang timeline. Anong mga kinahihiligan mong gawin mula nang magkamalay sa pagkasanggol na ginagawa mo pa rin sa kasalukuyan? Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang mga pisikal na katangian ng isang sanggol at ng mga batang nasa edad ninyo. Basahin ang mga sumusunod na salita. Pisikal, kakayahan, timeline. Narito ang mga halimbawang pangungusap. Ang pisikal na kalusugan ay mahalaga upang makaiwas sa sakit. Ipinakita ni Ana ang kanyang kakayahan sa pagguhit. Gumawa kami ng timeline ng buhay ni Dr. Jose Rizal. Pakinggan ang isang maikling kwento. Ang pamagat ng kwento ay si Noel at si Ana. Magkakambal sina Noel at Ana. Masaya silang dalawa. Palagi silang nakangiti. Masayang-masaya ang kanilang mga magulang. Kinukunan sila palagi ng larawan ng kanilang magulang mula nang sila'y maliit pa hanggang sa kanilang paglaki. Nang sila ay 1 taong gulang na, marunong na silang gumapang at nagpipilit na rin silang tumayo. Nang 2 taong gulang na sila, kaya na nilang tumayo at kaya na ring humakbang habang inaalalayan sila ng kanilang magulang. Nang sila ay umabot sa 3 gulang, na kaya na nilang maglakad ng mag-isa at kaya na ring tumakbo at maglaro ng mag-isa. Nang 4 na taong gulang na sila, kaya na nilang gumawa ng mga magagaan na gawain. Nang umabot sila sa gulang na 5, pumasok na sila sa kindergarten. Natuto na silang bumilang at sumulat. Natuto na rin silang makipagkaibigan. Ngayong 6 na taong gulang na sina Noel at Ana, handang-handa na silang pumasok sa unang baitang. Mas marami pa silang matututuhan sa paaralan. Makakaya na rin nilang tumulong sa iba pang mga gawain. Mas madadagdagan pa ang kanilang mga kaibigan. Pagmasdang mabuti at suriin ang mga larawan sa kwento. Sila Noel at Ana nung 1 taong gulang. Ito naman sila nung 2 taong gulang. Ito sila nung 3 taong gulang. Ito naman sila nung 4 na taong gulang. Ito sila nung 5 taong gulang. At ito naman sila nung sila ay 6 na taong gulang na. Ano ang inyong napansin? Ano-ano ang mga nabago sa kanilang pisikal na katangian at mga kakayahang nagagawa? Kung inyong napansin sa bawat larawan, nagkaroon ng pagbabago ang kanilang pisikal na katangian, maging ang kanilang mga ginagawa. Ang timeline o guhit ng panahon ay isang linya na nagpapakita ng petsa at pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari.
Ang timeline ay isa ring talaan o grapikong representasyon ng mga pangyayari na nakaayos ayon sa pagkakasunod-sunod ng oras o petsa. Halimbawa ay ang iba't ibang gawain ng isang bata batay sa iba't ibang yugto ng kanyang buhay, mula sanggol hanggang sa kasalukuyan. Narito ang iba't ibang pagbabago sa katangiang pisikal ng mga bata sa larawan ayon sa pagkakasunod-sunod nito, batay sa kwentong ating binasa. Mga pagbabago sa katangiang pisikal ni Noel at Ana. Nung sila ay 1 taong gulang, marunong na silang gumapang, nagpipilit na rin silang tumayo. Nung sila naman ay 2 taong gulang, kaya na nilang tumayo. Kaya na rin nilang humakbang habang inaalalayan ng kanilang magulang. Nung sila ay 3 taong gulang, kaya na nilang maglakad, tumakbo at maglaro ng mag-isa. Nung sila ay 4 na taong gulang, kaya na nilang gumawa ng mga magagaang na gawain. Nung sila naman ay 5 taong gulang, pumasok na sila sa kindergarten. Natuto na silang bumilang at sumulat. Natuto na silang makipagkaibigan. At nung sila ay 6 na taong gulang na, handa na silang pumasok sa unang baitang. Anong mga pagbabago sa pisikal na katangian at kakayahan ang naganap noong sanggol pa lamang ang bata? Narito ang halimbawang sagot. Ang mga pisikal na katangian noong sanggol pa lamang ang bata ay lumalaki ang ulo at katawan. Tumutubo na ang ilang ngipin. Para naman sa kakayahan, natututong humawak at gumapang. Ang nagaganap naman kapag 2 taong gulang, para sa pisikal na katangian, ay lumalakas na ang mga kalamnan. Para naman sa kakayahan, nakapagsasabi na ng mas maraming salita. At marunong nang humawak ng laruan at gamitin ito. Ang nagaganap naman kapag 3 taong gulang na, para sa pisikal na katangian, mas maliksi na ang katawan. Mas kontrolado na ang pagkilos. Para naman sa kakayahan, nakakabuo na ng simpleng pangungusap. At nakakasabay na sa simpleng sayaw at kanta. Ang nagaganap naman kapag 4 na taong gulang na, para sa pisikal na katangian, ay mas matangkad at mas mabigat na. Nakakatalon at nakakatakbo na ng mabilis. Para sa kakayahan, marunong nang gumuhit at sumulat ng ilang letra. At nakakapagsalita na ng malinaw. Ang nagaganap naman kapag 5 taong gulang, para sa pisikal na katangian, tuwid at balanse na ang katawan. Mas matibay at masigla na ang kalamnan. Para naman sa kakayahan, nakakabasa na ng ilang salita. At marunong nang magplano ng gawain at laro. At ang nagaganap naman kapag 6 na taong gulang, para sa pisikal na katangian, mas kontrolado na ang galaw ng kamay, gaya ng pagsulat at paggupit. Nagagawa na niyang sumulat at nagagawa na rin niyang gumupit ng papel. Para naman sa kakayahan, marunong nang magbasa ng maikling kwento at mas may malawak na pagkaunawa sa paligid. Kailan nagsimula ang timeline at kailan ito natapos? Ang timeline ng isang tao ay nagsisimula sa kanyang kapanganakan. Ito ang unang mahalagang pangyayari sa kanyang buhay. Hindi agad natatapos ang timeline ng isang tao. Patuloy itong lumalawak habang siya ay lumalaki at dumarami ang kanyang mga karanasan. Maaring itigil pansamantala ang timeline sa isang yugto, halimbawa sa kasalukuyang edad. Mahalaga rin na makabuo tayo ng timeline ng ating buhay upang makita natin kung paano tayo lumaki at magbago. Naaalala natin ang mahalagang karanasan tulad ng unang hakbang, unang araw sa paaralan o mga tagumpay at tinutulungan tayong magplano para sa hinaharap. Ngayon ay dumako tayo sa pagsasanay bilang isa. Lagyan ng bilang 1 hanggang 5 ang mga larawan ayon sa wastong pagkakasunod-sunod upang mabuo ang timeline. Ano kaya ang unang yugto ng isang bata? Lagyan ng bilang 1 ang larawan.
Tama! Ang unang yugto ay ang pagkasanggol. Ano naman ang pangalawang yugto? Tama! Ang pangalawang yugto ng bata ay kaya nang makaupo. Ano naman ang sumunod na yugto sa larawan? Tama! Ang pangatlong yugto ay ito, kaya na niyang makapaglakad. Ano naman ang pang-apat na yugto? Tama! Ang pang-apat na yugto ay ito, kaya na niyang humawak at maglaro ng laruan. At ano naman ang panglimang yugto? Tama! Ang panglimang yugto ay kaya na niyang mag-aral at pumasok sa paaralan. Day 2. Gawain mula pagkasanggol hanggang sa kasalukuyan. Mga layunin. Naisasalaysay sa pamamagitan ng timeline ang mga hilig gawin mula pagkasanggol hanggang sa kasalukuyan. Pangalawa, naiguguhit ang mga hilig gawin mula sa pagkasanggol hanggang sa kasalukuyan. At pangatlo, na ipagmamalaki ang sariling mga hilig sa buhay bilang isang bata. Ano ang mahalagang pangyayaring naganap sa iyong buhay na hindi mo malilimutan? Anong mga kinahihiligan mong gawin nang ikay hindi pa nag-aaral na ginagawa mo pa rin sa kasalukuyan? Ngayong araw, pag-aaralan natin ang mga hilig ninyong gawin noong sanggol pa kayo hanggang sa kasalukuyan. Ano ba ang ibig sabihin ng salitang hilig? Ang salitang hilig ay isang bagay na kinawiwilihan, kinagigiliwan o gustong-gusto ng isang tao na gawin o pagtuunan ng pansin. Halimbawa, hilig ni Mia ang pagguhit. Ang hilig ng bata ay paglalaro ng basketball. Ano sa palagay ninyo ang mga bagay na madalas ginagawa ng isang bata mula pa sa kanyang pagkasanggol magpahanggang ngayon sa kasalukuyan? Maaaring ganito ang inyong mga sagot. Mula pagkasanggol magpahanggang ngayon sa kasalukuyan, ang madalas na ginagawa ng isang bata ay ang pag-iyak, pag-inom ng gatas, paglalaro ng mga laruan, pagpili ng gusto niyang pagkain o bagay, at pakikipaglaro sa mga kalaro, at marami pang iba. Ang mga ito ay nagpapakita ng natural na paglaki at pagkatuto ng isang bata. Mula sa simpleng pag-iyak hanggang sa pag-aaral, bawat yugto ay may mahalagang papel sa kanyang paglago bilang tao. Ito si Ana. Ito ang larawan niya noong nasa kinder pa lamang siya. Ito na ngayon si Ana. Siya ay nasa unang baitang na. Ilan kaya ang edad ng batang ito? Ang batang ito ay nasa 6 na taong gulang na. Ngayon na nasa unang baitang na kayo, ilan na ang edad ninyo? Narito ang mga halimbawang kinahihiligang gawin ng mga bata mula pagkasanggol hanggang sa kasalukuyan. Una, hilig ng sanggol ang uminom ng gatas. Hanggang sa kasalukuyan, maaring hilig nyo pa rin ang pag-inom ng gatas. Pangalawa, hilig ng sanggol ang magdiskubre ng kanyang kakayahan. Maaring hanggang ngayon ay hilig nyo pa rin magdiskubre ng inyong kakayahan. Pangatlo, hilig ng bata ang maglaro ng bola. Maaring hanggang ngayon ay mahilig pa rin kayo maglaro ng bola. Pang-apat, hilig ng bata ang mag-drawing at magkulay. Pang-lima, hilig ng bata ang mag-aral, magsulat at magbasa. At pang-anim, hilig ng bata ang makipagkaibigan o maglaro sa labas. Ngayon ay isulat natin ang mga ito sa pamamagitan ng timeline. Una, sanggol na umiinom ng gatas. Pangalawa, batang gumagapang o natutong maglakad. Pangatlo, batang naglalaro ng bola o laruan. Pang-apat, batang nagdo-drawing o nagkukulay. Pang-lima, batang nag-aaral, nagsusulat o nagbabasa. At pang-anim,
batang nakikipagkaibigan o naglalaro sa labas. Mga bata, maaari rin kayong gumawa ng sarili nyong timeline upang makita ninyo ang mga pagbabago sa inyong katangiang pisikal, maging sa inyong kakayahan, at malaman ninyo ang inyong mga hilig na ginagawa noong sanggol pa lamang kayo hanggang sa kasalukuyan. Anong gawain ang gusto mong gawin ngayon na hindi mo nagawa nang ikaw ay bata pa? Paano nakatulong ang timeline para mailahad mo ng maayos ang mga kinahihiligan mong gawain? Ngayon ay dumako na tayo para sa Day 3, pagbabago sa sarili. Mga layunin. Una, nasasabi ang mga bagay na nagbabago sa sarili. Pangalawa, na ipakikita ang tamang pag-aalaga sa mga pansariling gamit tulad ng medyas, sapatos, suklay at iba pang pangangailangan. Ano-anong mga bagay na hindi nagbabago sa inyong buhay? Ano-ano naman ang mga nagbabago? Ngayong araw, pag-aaralan natin ang mga bagay na nagbago sa sarili mula sanggol hanggang sa kasalukuyang edad at ang tamang pag-aalaga sa mga pansariling gamit tulad ng medyas, sapatos, suklay at iba pa. Tukuyin ang mga larawan. Ang unang larawan ay pacifier. Ang pangalawang larawan ay dede. At ang pangatlong larawan ay diaper. Sino kayang gumagamit ng mga kagamitang ito? Ang mga gamit na ito ay pansariling gamit ng sanggol. Tukuyin naman ang mga larawang ito. Ang larawang ito ay laso. Ito ay gamit ng batang babae. Ang larawang ito ay bestida. Ito rin ay gamit ng batang babae. Ito naman ay bag. Ginagamit ito ng batang babae. Ito naman ay sepilyo. Ito ay karaniwang ginagamit natin. Ito ay pantalon. Gamit naman ito ng batang lalaki. Ito ay t-shirt. Gamit din ito ng batang lalaki. At ito naman ay backpack. Gamit din ito ng batang lalaki. Ngayon ay sagutin ang mga tanong. Para sa unang katanungan, anong masasabi ninyo sa mga pansariling gamit na nasa larawan? Ang mga nasa larawan ay mga pansariling gamit ng mga bata na nasa edad 6 na taong gulang. Pangalawang tanong, may napansin ba kayong pagbabago sa mga gamit na ito? Ano-ano ang mga ito? Nagbabago ang mga gamit habang lumalaki ang isang bata. Mas malaki at nadadagdagan pa ang gamit gaya ng laso, bag at sepilyo. Pangatlong tanong, maaari pa bang gamitin sa ngayon ang mga gamit mo noong ikaw ay sanggol? Hindi na maaaring gamitin ang mga gamit mo noong ikaw ay sanggol pa lamang sa kasalukuyan mong edad sapagkat nagbago na ang hubog ng iyong katawan. Ikaw ay mas malaki na at tumangkad pa. Pang-apat na katanungan, paano mo mapangangalagaan ang mga gamit pansarili? Mapapangalagaan ang gamit pansarili sa pamamagitan ng pag-iingat sa mga ito at paglilinis upang hindi manatili ang dumi. Iwasan din ipahiram ang mga pansariling gamit gaya ng sepilyo, suklay, panloob na kasuotan, damit at iba pa upang maiwasan ang sakit sa balat. Ito si Lito noong siya ay sanggol. At ito siya ngayong nasa unang baitang na. Para sa unang katanungan, ano ang napansin ninyo sa mga larawan? Pagtuunan ng pansin ang buhok ng bata. Noong sanggol pa lamang si Lito ay wala pa siyang buhok. Ngayong nasa unang baitang na siya ay kumapal na ang kanyang buhok. Pangalawang tanong, ano ang nagbago sa kanya? Nagkaroon ng pagbabago sa kanyang pisikal na katangian. Siya ay lumaki at tumangkad na. Naging malakas na ang kanyang kalamnan. Kumapal at humaba na rin ang kanyang buhok. Pangatlong tanong, inaalagaan ba ninyo ang inyong buhok? Paano?
Alagaan ang ating buhok sa pamamagitan ng paggamit ng shampoo upang maalis ang lagkit nito. Suklayan din ang buhok araw-araw upang laging maayos at maiwasan ang pagkabuhol nito. Pang-apat na tanong, anong bagay ang ginagamit sa pag-aalaga ng buhok? Ang mga bagay na ginagamit sa pag-aalaga ng buhok ay ang suklay, shampoo, at conditioner. Ito ang sapatos mo noong sanggol ka pa lamang. Ito naman ang sapatos mo ngayong malaki ka na. Anong tawag sa mga bagay na ginagamit mo noong ikaw ay sanggol pa lamang? Ang mga bagay na ginagamit mo noong sanggol ka pa lamang ay diaper, dede, pacifier, damit na pangsanggol, crib, at marami pang iba. Maaari mo pa bang gamitin ngayon ang mga bagay na ginagamit mo noong ikaw ay sanggol? Bakit? Hindi na maaaring gamitin ngayon ang mga bagay na ginagamit mo noong ikaw ay sanggol pa lamang dahil ikaw ay lumaki na. Maliit na para sa iyo ang mga iyon at hindi na akma sa iyong laki, edad at pangangailangan. Ang mga gamit ng sanggol ay ginawa para sa mga bata na mas bata pa at nangangailangan ng espesyal na pag-aalaga. Dapat ba natin itong ipahiram? Pwedeng ipahiram ang lumang damit, laruan o stroller ng sanggol sa mga kamag-anak o kaibigan na may bagong baby. Ito ay isang mabuting gawain at nagpapakita ng malasakit sa kapwa. Ngunit ang mga bagay na ginagamit mo pa sa kasalukuyan ay hindi dapat ipahiram upang maingatan mo ang iyong gamit at maiwasan din ang pagpasa ng anumang sakit sa balat. Paano ninyo inaalagaan ang inyong pansariling gamit? Alagaan ang mga pansariling gamit sa pamamagitan ng maayos na paggamit, pagtatabi sa tamang lugar, at paglilinis ng regular. Tiyakin na hindi ito nawawala, hindi pinapabayaan, at ginagamit lamang sa tamang paraan. Sa ganitong paraan, tumatagal ang mga gamit at naiiwasan ang pagkasira. Mahalaga ba ang mga pansariling gamit? Mahalaga ang mga pansariling gamit dahil ito ay tumutulong sa ating pang-araw-araw na gawain at pangangalaga sa sarili. Sa pamamagitan ng mga ito, tayo ay nagiging malinis, maayos at komportable. Mahalaga rin ito upang matutunan natin ang responsibilidad sa pag-aalaga ng sarili at ng ating mga ari-arian. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Isulat ang tama kung nagsasabi ng mga pagbabago sa sarili at mali kung hindi. Unang bilang, nag-iiba-iba ang sukat ng sapatos habang lumalaki ang bata. Ito ba'y tama o mali? Magaling! Ang sagot ay tama. Pangalawang bilang, hindi nagbabago ang haba ng buhok ng isang tao. Ito ba'y tama o mali? Magaling! Ito ay mali. Pangatlo, maaring ipahiram ang mga pansariling gamit tulad ng suklay, bimpo at toothbrush sa ibang tao. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ang sagot ay mali. Pang-apat, pagbabago ang tawag sa pag-iiba-iba ng pangyayari sa buhay ng isang bata. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ang sagot ay tama. At panglima, kailangang alagaan ng bata ang kanilang gamit pansarili. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ang sagot ay tama. Dumako naman tayo sa Day 4. Timeline ng mga pangyayari sa buhay bilang bata. Mga layunin. Una, nakagagawa ng timeline ng mga pagbabagong pisikal, kakayahan, mga hilig gawin at mga pansariling gamit mula ng pagkasanggol hanggang sa kasalukuyan. Pangalawa, nakagagawa ng sariling timeline.
At pangatlo, na ipagmamalaki at naibabahagi ang nagawang sariling timeline. Ngayong araw, pag-aaralan natin ang timeline tungkol sa kakayahan, pagbabagong pisikal, kagamitang pansarili at hilig gawin mula nang ipinanganak hanggang sa kasalukuyan. Kilalanin ang salitang gusto. Ang salitang gusto ay isang damdamin o pagnanais na magkaroon, gawin, kainin, puntahan o maranasan ang isang bagay. Halimbawa, gusto niya ang maglaro sa labas. Gusto ko ang kulay asul. Pakinggan ang isang maikling kwento. Ang pamagat ay si Miko. Noong sanggol pa siya, dumidede pa siya sa bote. Sinusubuan pa siya ng pagkain ng kanyang ina hanggang sa magtatlong gulang. Nang 4 na taon na siya, ay natuto na siyang kumain ng mag-isa. Nag-aaral na siya ngayong 5 taong gulang na. Anong pangyayari ang naganap kay Miko noong sanggol pa lamang, noong 3 taong gulang pa lamang, at noong 6 na taong gulang na? Narito ang timeline ng mga pangyayari sa buhay ni Miko. Una, noong sanggol pa siya, dumidede pa siya sa bote. Sinusubuan pa siya ng pagkain ng kanyang ina hanggang sa mag-3 taong gulang. Nang 4 na taon na siya ay natuto na siyang kumain ng mag-isa. At nag-aaral na siya ngayong 5 taong gulang na. Paano ba gumawa ng timeline ng mga pangyayari sa ating buhay mula sa pagkasanggol hanggang sa kasalukuyang edad? Narito ang mga pamamaraan sa paggawa ng sariling timeline. Una, sa tulong ng mga larawang dala mo tungkol sa iyong sarili, gumawa ng timeline ng mga bagay na kaya mong gawin simula ng sanggol ka pa hanggang sa kasalukuyan. Halimbawa, mga kakayahan. Pangalawa, pagsunod-sunurin ito gamit ang timeline. Pangatlo, gawin ito sa malikhaing pamamaraan. At pang-apat, maghanda na ibahagi ito sa klase. Tandaan, habang lumalaki ang isang bata, may mga pagbabagong nangyayari sa kanyang buhay, katulad ng edad. Pagbabago ang tawag sa pag-iiba-iba ng mga pangyayari sa buhay. Ayan mga bata, marami ba kayo natutunan sa ating aralin? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y naibigan niyo ang ating video lesson sa araw na ito. Hanggang sa susunod, paalam! Thanks for watching!